Kaya wag kayong hahantong, wag niyong hahayaan na aabot sa punto na ganito ang mangyayari. Tingnan niyo ho si ito, tingnan niyo po si, Defensor. Araw-araw ba ayan, oh. Ako masyado. Halos araw-araw makikita mo na ho ito mga kababayan, nagpapa-press con. Paano sumusubok na mapabagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos kasi yung mga gawain di umano nila hindi lumulusot sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka illegal, illegal ka, arestado ka, ikukulong ka, kagaya ni Sonsa. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kababuyan niyang business nila Defensor. Tapos sasabihin nila, matagal na po naming i-deny best yan eh, matagal na po naming ibinenta yan eh. Tapos 2025, sino nakapirma? Yung asawa niya pa din bilang presidente. Oh, walang respeto sa kababaihan at may ipinagbabawal dagamot pa sila diyan. Nakasisira ng buhay. Correct. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And Tingin ko mga kababayan, nag-umpisa ito simula nung kay tingin ko lang pwedeng mali, pwedeng tama, no? Doon kay Gloria Macapagal Arroyo, naalala niyo 'yon? Na may binubuo silang kudeta para pabagsakin po si dating House Speaker Martin Romualdez. Baka diyan pa lang nag-aano na sila naggagawa na sila kung paano nila gigibain itong gobyerno na ito eh. Nung panahon na ang House Speaker po si Martin Romualdez, mga kababayan, wala eh. Hirap na hirap sila eh. Tsaka ang nakakatuwa doon, halos araw-araw o every other day, mayroong mga hearing doon sa Kongreso. Yung Quadcom, di ba? Naging, sabi nung iba, ay nako, mas gusto ko na yung Quadcom as teleserye kesa dito sa mga teleseryeng pinapanood ko. Di po ba? Tingin ko doon nag-umpisa. Pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Pero tuloy mo, Defensor. Sir Paulo, shoutout sa inyo. At Mabel Kinjo. hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Ayop, makabayan. Yung pala may bahay bembangan. Makabayan, pero may bahay bembangan daw. Base sa NBI. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Okay. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Uy, yung mga nagsasabi, na magnanakaw daw si Martin Romualdez, Pakinggan nyo si Mike Defensor kung sino at kung ano ang ang ebidensya ni Ombudsman Boying Remulla para kasuhan si Congressman Martin Romualdez. Ang saklap. Yung dating yung dati na sinasabi nyo, ay hindi ako naniniwala diyan kay Gutesa, hindi ako naniniwala diyan sa 18 Marines, hindi ako naniniwala doon sa video ni Saldico. Ngayon, kailangan yung paniwalaan. Kailangan yung lunukin. Kasi yun yung pinaka malaking bahagi o malaking porsyento kung bakit kakasuhan si Congressman Martin Romualdez. Kailangan yung paniwalaan ngayon yung mga tao na dati hindi nyo pinapaniwalaan para tumugma lang doon sa sinasabi ninyo na magnanakaw si Congressman Martin Romualdez. Ang hirap ng buhay na ganyan. Kaya ako, sabi ko sa inyo mga kababayan hanggat walang naipapakita na malinis na ebidensya, no? Although magpakita sila, susuriin natin, titimbangin natin, aalamin natin bago tayo bumanat, mga bossing. Di ba? Bago tayo sumalungat doon sa mga kaso mga bossing, eto na ang sinasabi ko. Magnanakaw si Martin Romualdez, sabi nila. Tapos, nung mga unang panahon, hindi sila naniniwala dito. Kay Gutesa, 18 Marine, at doon sa video ni Saldico. Ngayon, kailangan nyo ng paniwalaan yan. At kailangan nyo ng panindigan na yaan
yung ebidensya na magdidiin kay Martin Romualdez. Ang saklap nun, no? Gusto ko makarinig ng mga ng mga vlog nila o yung mga nung mga komento nung mga naniniwala. O yan, diyan sa comment section. Gusto ko makakita nung mga naniniwala na magnanakaw si Martin Romualdez, tapos ang maririnig nyo na kung bakit kakasuhan ni Ombudsman Remulla si Romualdez dahil dito sa tatlong ebidensya. Gutesa, 18 Marines at yung video ni Saldico. Gusto ko lang makita kung ano yung reaction ninyo. Ano? Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Gutesa. Aha. Ang 18 Nakita nyo? Galing sa mga pananalita ni Sergeant Gutesa. Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Gutesa, hindi ganun yung nangyari eh. Ano, So I have here ano nangyari? Ano na naman yan? yung video clip ng phone call nung asawa niya. Yung ina, kung ako, pwede ako maglagay, tawagan ko yung misis ko, sabi, basta ganito ang ano natin, kunyari nag-uusap tayo, kunyari may magpapapatay sa akin, sa'yo, ha, ganito. Puta namang galawan ni Mike Defensor talaga, oo. Panggaguhan lang mga kababayan eh. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Gutesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So, ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Gutesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Gutesa. Baka naman mamaya kahapon lang yung ginawa o baka naman mamaya nung kung kailan lang nung kung kailan lang tawag dito? Kung kailan lang lumabas yung doon sa hotel nila, doon sa bahay Bembangan, baka biglang napaisip, putang ina, gagawa na naman ako ng kung ano para mailihis ko, no? Para mapatunayan, para sabihin na ginigipit ako ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Langya ka, Mike Defensor, kung ano-anong katarantaduhan ang ipinapalabas mo sa mamamayang Pilipino. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Ako, ang tingin ko lang po, uulitin ko, maaaring mali ako, maaaring tugma po, yung sinasabi ko. Ano? Ang tingin ko doon sa pagkakaso ng ombudsman dito kay Martin Romualdez, mga kababayan, tingin ko para i-satisfy lang po yung mga DDS. No? Kasi yung mga DDS, si Martin Romualdez, ganito ang ano niyan, ang mastermind niyan. Kahit na wala naman pong maipakita ang mga ebidensya nila o ang mga patunay nila yung si Gutesa, yung 18 Marites. Kumbaga baku-baku po yung mga pinagsasasabi. Siguro sabi ni Ombudsman Boying Remulla, sige na, total naman merong mga 18 Marines at meron namang Gutesa at merong video si Saldico. Kasuhan na din natin para ma-satisfy lang yung mga DDS. Although alam natin kung ano-anong katarantaduhan mga pinagsasasabi nitong mga ito. Hayaan mo na, matatalino naman yung mga judge natin. Panigurado wala din kapupuntahan yan. Tingin ko, ganun lang mga kababayan. Ano? Tuloy. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol. Gago ata to Pinili nyo magtago tapos magpapahanap kayo. Lumutang, lumabas, humarap. Ba't kailangan pahanapin? Di ba, hanapin daw para mabigyan ng protective custody. Gustong magtago ba't hindi na lang lumantad? Bakit magpapahanap pa? Abay gago, yata ito. Tuloy. Seguridad, si Sergeant Gutesa at ang kanyang pamilya. Kaso boss, wala. Mukhang mayayari talaga si Gutesa, mga kababayan. Di ba? At ito alimbawa unahin ko dito. Sandali lang. Bago yan kay diyan kay Defensor. Gusto ko makita kayo pag nanalo
Sabi, makikita mo pa din ako, puking ina. Araw-araw mo pa din ako makikita, huwag kang mag-alala. Ano po, hagilapin nila ako dito sa Tambol Mayon. Oh, kung ano, pag pinasok niyo ako dito sa Cayman Islands, siguraduhin niyo, raratratin niyo ako. No? Di ba ganyan naman lagi yung sinasabi ng mga DDS? Nasaan ka na? Kapag ka nanalo siya, nandito pa din tayo mga bossing. No? Baka naman mamaya ang ipapadala nyo mga DDS, si Baste Duterte, ang putang ina, barbilat yan. Hahamon-hamon yan, tapos kapag ka pinatula, wala na. Duduwag-duwag na. Di ba? Huwag kayong magpapadala ng kagaya ni Baste Duterte. Baka mamaya, mamaya yung kagaya ni Baste Duterte, ang papadala, baka kulutan kami niyan. Di ba, alaga? Siguraduhin nyo, ang ipapadala ninyo, yung kagaya ng nirentahan, siguro, ni Vice Presidente o yung inutusan niya na papatay sa Pangulo, asawa ng Pangulo, at sa pinsan ng Pangulo. Siguraduhin yung ganun, para bulag agad.